Kinagabihan, pumunta naman tayo sa tinutuluyang bahay nila ni Debo. Kung saan makikita natin habang namamaga ang mukha ni Ralph, natanong nito kay Elle kung ang kanila bang ginagawa ay isang training lamang. Kaya napatawa ng malakas si Debo. Sinagot naman siya ni Elle kung ano ang ibig nitong sabihin dahil inaayon lang nito ang kanyang training sa kanyang circle level. Napasabi naman si Ralph na mukhang ito ay personal. Si Debo naman ay mas lalong napatawa ng sobra habang nagsasabi na si Ralph ay mas pumogi ngayon. Habang nagbibigay naman ng pagkain ang kapatid ni Debo sa mga bantay, natanong naman ni Ralph kung ayos lang ba na iniwan nila si Kiri ng mag-isa. Nasinagot naman ni Elle na mayroon din namang nagbabantay sa kanya kaya siya ay maayos lang, at sinabihan niya din naman ito na huwag pilitin ang kanyang sarili dahil mag-eensayo pa sila kinabukasan. Nasabi naman ni Debo na mayroon siyang gustong itanong kay Elle, kaya natanong ni Elle kung ano ito. Nang bigla na lang inilabas ni Debo ang isang liham na kanyang nakuha sa loob ng gate at nasabi na nahanap niya ang gate palabas dahil dito. Dagdag pa nito na gusto niya sana itong ibalik kaagad subalit hindi niya nalalaman kung papaano, kaya natanong nito si Elle kung ano ang kanyang pwedeng gawin. Ang singsing naman na kasama ng liham ay pamilyar kay Elle kaya ito ay kanyang ikinabigla. At dahil sa cross-ring na nasa liham, bumalik sa alaala nito ang isang babae. Habang natitigilan si Elle, natanong naman siya ni Debo kung mayroon bang problema. Nasabi ni Elle na mayroon siyang ideya tungkol dito kaya agad ni Debo na ibinigay sa kanya ang liham. At habang ito ay kanyang itinatago, nasabi ni Elle na siya na ang bahala dito kaya si Debo ay matulog ng maaga. Ito ay dahil kinabukasan si Debo ay sasali na sa kanilang pag-eensayo, na ikinabigla naman ni Debo habang si Ralph naman ay napalabas ng malaking ngiti sa kanyang masamang mukha. Lumipat naman tayo papunta sa kagubatan, kung saan makikita natin ang paghiwa ng espada sa isang puno. Ito ay si Kiri na patuloy pa ring nag-eensayo sa pamamagitan ng pag-atake nito sa mga puno sa paligid. Habang siya naman ay may matinding pagod sa kanyang mukha dahil sa walang tigil nitong pag-eensayo, bigla na lang nitong naalala ang sinabi ni Kesim na siya ay walang talento. Kaya siya ay napakagat sa kanyang ngipin dahil sa labis na pagkainis. Kung saan siya naman ay napahawak ng napakahigpit sa kanyang espada. Pagkatapos nito, siya naman ay muling nagpatuloy sa pagpapalabas ng kanyang pag-atake para magpatuloy sa kanyang pag-eensayo. Pumunta naman tayo sa loob ng syudad habang may makikita tayong paa. Ito ay si Elle na naglalakad sa kalagitnaan ng gabi sa isang madilim na eskinita. Kung saan di kalaunan, siya ay biglang napahinto sa isang pintuan, na agad naman niyang kinatok. Dahil dito, bigla na lang bumukas ang pintuan ng isang gusali sa kanyang likuran kaya siya ay napalingon. Sa pintuang ito ay mayroong sumilip na isang lalaki, nagtatanong kung sino ito. Agad namang nilabas ni Elle ang kanyang nakuhang liham at pinakita sa lalaki habang nagsasabi na siya ay ang tagahatid nito. Ang Gate Destruction Incident, ito ay isang kakaibang insidente kung saan ang pasukan ng gate ay bigla na lang nasira. Kaya may isang kaakibat na merchant union ang pumunta para imbestigahan ang bagay na ito. Subalit ang mga salarin ay hindi na mahanap. Ngunit wala na din namang rason para sila ay hanapin. Ito ay dahil di kalaunan ang gate ay muli din namang lumitaw malapit sa dati nitong lokasyon. Kaya ang mga gates ay hindi na kailanman nasira pang muli. Habang napapaisip si Elle, nasabi nito na di kalaunan ay kanya ding nalaman kung sino ang may kagagawa ng insidente. Pagkalipas ng ilang sandali, agad namang binuksan ng lalaki ang pinto. Kung saan agad ding pumasok si Elle sa loob ng gusali. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa isang taong nagsalita, nagtatanong kung papaano niyang nalaman ang lugar na ito. Dagdag pa ng tao sa kanyang harapan na kailangan ni Elle na magpaliwanag at siya ay mayroon lamang 5 segundo. Ang mga misteryosong taong ito na nakatago sa dilim ay ang tinatawag na Cross Hunter. Ito ay isang sekretong organisasyon na alam ang tungkol sa gate na isang patibong na ginagamit ng mga tagasunod ng Black Magician, kaya ang mga ito ay ang nasa likod ng pagkasira ng gate. Subalit napasabi si Elle na ang kanilang mga sakripisyo ay hindi nakilala sa kanyang nakaraang buhay, kaya nasabi niya na ito'y mag-iiba sa pagkakataong ito. Nang bigla na lang ginamitan ni Elle ng kanyang telekinesis ang liham. Na ikinabahala naman ng mga Cross Hunter, kaya agad nilang ipinalabas ang kanilang mga armas at sandata. Ngunit ang liham naman na ginamitan ni Elle ng kanyang telekinesis ay agad na huminto sa harap ng isang babae, kung saan nasabi ni Elle na siya ay nagpunta dito para ibalik ang nawala sa kanila.
Dagdag pa ni Elle sa babae na mukhang wala siya sa kanyang sarili para magbigay sa kanya ng gantimpala. May seryoso namang mukha na nagsimulang magbilang ang babae. Kaya agad na nasabi ni Elle na siya ay pumunta dito para magsabi sa kanila ng shortcut. At dagdag pa nito na ang pagsasayang nila ng oras ay hindi rin makakabuti sa kanya. Subalit ang babae ay nagpatuloy lang sa pagbibilang. Habang inihahanda ng grupo ang kanilang mga sandata, nasabi ni Elle na hindi niya masasabi kung papaano niyang nalaman ang lugar na ito at kung siya ay kanilang papatayin ay hindi nila ito malalaman. Nang bigla na lang nasambit ni Elle ang basement ng Edelstein Assembly, na labis namang ikinagulat ng babae. Dagdag pa ni Elle habang nagpapalabas ng seryosong mukha, na ang lokasyon ng pinagtataguan ng kanilang leader ay malalantad. Agad namang lumapit ang babae kay Elle. Kung saan makikita natin habang daladala ang kanyang armas ay isang magandang babae na nagtatanong kay Elle kung sino ba talaga siya. Agad naman siyang sinagot ni Elle na ikinagagalak niyang makita si Cheryl. Kaya mas lalo lang natuon ang pansin ni Cheryl kay Elle. Napaisip naman si Elle na ang dapat niyang sinabi ay matagal silang hindi nagkita. Ito ay dahil sa nakaraan niyang buhay, silang dalawa ay magkalapit na kaibigan at magkasama sa iisang party. Si Cheryl ay sumali sa resistance pagkatapos na madisband ng organisasyon ng Cross Hunter, at dito sila ay nagkasama sa maraming labanan. Subalit ito ay nagbago noong dumating ang araw na tinatawag na The Last Day, kung saan nagsilabasan ang mga samut-saring mga halimaw sa himpapawid. Kaya nasabi ni Cheryl nang may malaking ngiti sa kanyang mukha, na mauna na si Elle dahil siya ay susunod. Ngunit ang tagpong ito ay ang oras na isinakripisyo niya ang kanyang sarili para kay Elle. Dahil dito, napaisip si Elle na babayaran muna nito ang kanyang utang sa kanya, kaya nasabi nito kay Cheryl na siya ay magiging direkta sa kanya. Sinabi nito na bawiin nila ang kanilang branch sa Canning, ito ay dahil ang kanilang branch doon ay nalantad na sa mga tagasunod ng Dark Magician. Nalabis namang ikinagulat ni Cheryl. May bigla namang ipinalabas si Elle na isang kahon gamit ng kanyang telekinesis. At dagdag pa nito na may isa pang bagay siyang napulot. Habang nagsasabi na ang Kaniya Merchant Union ay mayroong bagay na napaka-interesado. Agad niya naman binuksan ang kahon at ang nilalaman nito ay isang putol na kamay. Nagtataka namang natanong ni Cheryl kung ano ang ibig niyang sabihin at kung pinoprovoke niya ba ito. Bigla namang nasabi ni Elle na ito ay kanyang tingnan muna, kung saan habang hawak nito ang putol na kamay ay nagpalabas ito ng kulay pulang liwanag. Ang nakita naman ni Cheryl ay labis niyang ikinabahala at ikinabigla, ito ay dahil ang nasa putol na kamay ay ang tattoo ng mga tagasunod ng Black Magician. Napasabi naman ang mga kasamahan ni Cheryl na ito ay tiyak na simbolo ng mga tagasunod. At natanong kung ito ba ay galing sa Kaniya Merchant Union. Habang patuloy na nagugulat si Cheryl, napaisip naman siya na ito ay isang tattoo para patunayan na sila ay mga tagasunod, at ito ay mahirap mahanap dahil hindi ito lalabas maliban kung lalagyan ang balat ng mana. Dagdag pa nito na wala ding masyadong tao ang may nakakaalam ngayon tungkol sa mga tagasunod. Kaya natanong nito si Elle kung ano ang kanyang gusto. Saglit namang natigilan si Elle. Subalit pagkalipas ng ilang sandali, may seryoso nitong nasabi na ang kanyang kailangan ay impormasyon. Di kalaunan ay makikita naman natin ang pagsara ng pinto, kung saan natanong ng mga kasamahan ni Cheryl kung ito ba ay kanyang pinaniniwalaan. Na sinagot naman ni Cheryl ng hindi, dahil siya ay kahina-hinala. Dagdag pa nito na ito ay dahil sa kanyang pag-uugali at ang kanyang naging timing, kaya baka marahil ito ay isang patibong. Habang patuloy namang naglalakad si Elle paalis sa eskinita, nasabi ni Cheryl na siya ay magpapanggap muna na siya ay kanyang pinaniniwalaan. Habang makikita naman natin ang isang singsing sa loob ng sisidlan ni Elle, napaisip siya na nakakuha siya ng isang bagay na hindi niya inaasahang makuha at pati na ang impormasyon na kanyang kailangan. Dagdag pa nito na hindi niya din inaasahan na ang Kaniya Merchant Union ay magiging ganito kabilis, kaya natanong nito kung iniiba din ba nila ang kanilang plano dahil sa pagbabago ng hinaharap. Dahil dito, napasabi si Elle na ang kanilang susunod na destinasyon ay napagdesisyonan na. Ito ay ang Nautilus, kung saan mayroon tayong makikita sa gitna ng karagatan na naglalakbay na kakaibang dambuhalang barko na sinasabayan ng mga lumilipad na ibon. Pumunta naman tayo sa daungan ng Leith isang buwan ang nakalipas, kung saan kasabay ng paglipad ng mga ibon ay ang pag-akyat ng mga tao sa isang barko na pinagmamasdan ni Debo. Makikita natin dito si Elle, Kiri, Ralph at si Debo na nagsasabi na ang katawan niya ay nangangati na para sa aksyon. Bago ng pangyayaring ito,
pumunta muna tayo sa gusali ng Gaffer Merchant Union habang pinapapili ni Abby si Elle sa dalawang gate na nasa lamesa. Ito ay isang 60-man gate ng Six Fork Road o di kaya ang 77 people gate ng Ilinya. Nasabi ni Abyss na ito ay ang kanyang pinili dahil ito ay ang mga gate na gugustuhin ng kaniya Merchant Union. Dagdag pa nito na isang buwan na ang lumipas kaya kinakailangan na nilang magsimula. Subalit napatingin lang dito si Elle ng ilang saglit at napasabi na hindi siya nakakasigurado sa mga ito. Nalabis namang ikinainis ni Abyss kaya natanong nito si Elle kung siya ba ay natatakot. Ngunit nasabi ni Elle na may napili na siyang lugar na pupuntahan. Ito ay ang gate na tinatawag na Grave of the Eagle Eye. Nalabis namang ikinagulat at hindi mapaniwalaan ni Abyss kaya natanong nito si Elle kung naiintindihan niya ba kung anong klaseng lugar ito. Si Kyrene, ang captain ng barkong Nautilus na naghahari sa hindi mabilang na mga pirata. Siya ay mayroong disciple na binansagan bilang si Eagle Eye Leia, at ang Eagle Eye Gate ay kung saan siya namatay at ito na ang kanyang naging libingan. Nasabi pa ni Abyss na ang lugar na yon ay mayroong gantimpala na malapit sa 10 milyong meso, at ito ay nasuri na ng mga eksperto bilang isang imposibleng matapos na gate dahil marami ng mga adventurers ang nabigo dito. Kaya natanong ni Abyss kung ang sinasabi ba ni Elle ay hahamunin niya ang lugar na yon. Dagdag pa nitong natanong kung saan nakuha ni Elle ang ganitong impormasyon, nang bigla na lang bumukas ang pinto sa opisina ni Abyss. Kung saan makikita natin ang biglang pagpasok ng executive ng Gaffer Merchant Union na si Rakan, nagsasabing mukhang napaka-interesado ng kanilang pinag-uusapan. Na muli namang ikinabigla ni Abyss, kaya natanong niya dito kung ano ang sadya ng kanyang pagpunta. Habang papalapit naman si Rakan sa kanilang dalawa, nasabi nito na naisip niyang magbigay ng regalo dahil sila ay magsisimulang muli. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Abyss. Ito ay dahil ang daladala ni Rakan na kanya ngayong hawak-hawak ay 2 phoenix feather na inihanda ng Gaffer Merchant Union para lamang kay Elle. Dagdag pa nito kay Elle habang nagpapalabas ng malaking ngiti, na hinihiling niya ang kanilang tagumpay. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang napapaisip si Elle na ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang magpalabas ng magandang resulta, ngunit ngayon ay mayroon na siyang 4 na phoenix feather na hindi niya inaasahang makukuha. Nang bigla na lang napatanong si Dibo kung bakit hindi pa sila umaakyat sa barko. Nasinagot naman ni Elle na mayroon pa silang hinihintay, kaya natanong ni Dibo kung sino ito. Kung saan di kalaunan ay may makikita tayong isang paa na papalapit sa kanila. Nang bigla na lang may tumawag kay Dibo bilang lasenggero, na umagaw naman sa kanyang pansin. Ito ay si Uburo habang mayroong daladalang malaking sako na nagsasabi sa kanila na matagal silang hindi nagkita. Dahil sa pagdating nito, natanong ni Dibo kung ano ang kanyang dinala. Nasabi naman ni Uburo na ito ay ang pinagawa ng kanilang boss kaya ito ay kanilang subukang suotin, na siya namang umagaw sa atensyon ni Kiri at Ralph. Maya't maya pa ay makikita natin ang suot na mga bagong kasuotan ng grupo, kung saan napatanong si Ralph kung ito ba ay libre dahil ito ay kanyang tatanggapin. Habang napasabi naman si Kiri na ito ay napakagaan na parang wala siyang may suot na armor. Dahil dito, natanong nila kay Uburo kung saan ito gawa. Naagad naman niyang sinagot na ito ay gawa sa katad ng Snow Yeti na ibinili ng kanilang boss sa kanya para gawin. Kung saan naalala ni Dibo ang pagkuha ni Elle sa katad ng Snow Yeti. Kaya makikita natin ang pagpapalabas niya ng nakakatawang naiinip na mukha. Nasabi naman ni Uburo na mukhang maganda ang kanilang ginagawa nitong mga araw dahil nagawa din nilang maklear ang 100-man gate. Sinagot naman siya ni Dibo na siya ay manahimik at kung papaano itong nalaman ni Uburo. Napasabi naman si Uburo na papaanong hindi niya ito malalaman dahil sila ay nagbigay ng isang rare na item ng ganoon na lamang, pero siya lang din naman ang nakakaalam nito kaya wag silang mag-alala. Dagdag pa nito na mayroon pang isang sobrang kasuutan. Habang makikita naman natin si Elle sa bago niyang kasuutan, napasabi siya na itong sobra ay para kay Uburo. Nalabis naman niyang ipinagtaka kaya napatanong siya kung ano ang ibig nitong sabihin, subalit sinabihan lang siya ni Elle na wala na silang oras kaya siya ay agad na magpalit. Lumipat naman tayo sa isang pirata na humihikab dahil sa kanyang matinding pagkainip. Kung saan makikita natin dito ang higanteng barkong Nautilus na nakadaong sa isang maliit na isla. Dahil sa biglang pagdating ng isang anino, napasabi ang pirata na sila ay nagawang makabalik. Ito ay ang pagdating ng isang magandang babaeng pirata na may kulay pulang buhok na si Miner kasama ng kanyang mga kasamahang pirata,
kung saan napasabi ang mga nag-aabang na mga pirata na ikinagagalak nila ito na muling makita. Di kalaunan ay maririnig naman natin ang pagsigaw sa loob ng Nautilus, na nakabalik na si Miner. Ibig nitong sabihin ay nagawa niyang matagumpay na maklear ang orange rank na 200-man gate. Kaya habang siya ay naglalakad sa loob ng Nautilus, napasabi ang mga tao na paniguradong babaguhin ito ang mechanics ng pag-raid ng mga gate. Pagkalipas ng ilang minuto, may makikita naman tayong isang sombrero ng pirata sa lamesa, kasabay ng pagsabi nito na hindi niya ito papayagan. Pasigaw namang natanong ni Miner sa kanilang captain kung bakit. Dahil nagawa din naman nilang maklear ang 200-man gate, kaya ang isang 74 gate ay magiging sisiw na lang para sa kanila. Dagdag pa nito na siya ngayon ay mas malakas na sa Eagle Eye, kaya wala siyang rason para ito ay kanyang tanggihan. Subalit natanong lang ng kanilang captain kay Miner kung gusto ba nitong suwayin ang kanyang utos dahil parang ganito ang kanyang tunog. Habang pinipiga naman ni Miner ang kanyang kamay sa matinding pagkainis, napatanong siya sa kanilang captain kung papaano nilang maipaghihiganti si Leia. Dagdag pa nito na alam ng kanilang captain ang kanyang mga pinagdaanan para lamang makarating sa sandaling ito. Habang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa, may seryoso namang nasabi ng kanilang captain na si Kyrie na hindi na nito uulitin ang kanyang sinabi, kaya siya ay umalis na dito. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita natin si Miner na lasing at bigla na lang napahiga ng kanyang ulo sa lamesa. Kung saan nasabi nito na hindi siya nito kailanman pahihintulutang pumasok sa gate na yon. Kaya natanong nito kung susuwayin niya na lang ba ito at kunin na lang ang wanted poster. Nasabi naman ng kasamahang pirata ni Miner na ganito na lang ang pagmamahal ng kanilang captain sa kanya, kaya nasabi naman ni Miner na siya ay napaka-overprotective. Maya't maya pa ay mayroong paa ang mabilis na tumatakbo, na agad na bumukas sa pintuan at tinawag ang atensyon ni Miner para siya ay lumabas dahil mayroong problema. Ito ay dahil mayroong kumuha ng wanted poster na misyon ng Grave of the Eagle Eye, na labis namang ikinagulat ni Miner kaya siya ay agad na napatayo. Dahil sa nakikita ng mga pirata, napatanong ang lalaking pirata kung saang lugar ang mga ito nanggaling, habang pagalit naman na nasabi ng babaeng pirata na kanilang kinuha ang wanted poster. Kung saan makikita natin ang paglalakad ng party ni Elle habang suot-suot ang kanilang mga bagong kasuutan. Dahil naman sa masamang nararamdaman ni Debo sa paligid, napasabi siya na hindi niya ito nagugustuhan. Kaya napasabi si Kiri na ito ay kanilang teritoryo kaya siya ay manahimik na lamang. Dagdag pa nito na dahil hindi nila pinansin ang hindi nakasulat na tuntunin, hindi na siya magtataka kung sila ngayon ay mababaril. Natanong naman ni Debo kung ano itong tuntunin. Na agad namang sinagot ni Kiri na ang tuntunin ng Nautilus ay simple lamang. Ang taong makakakuha ng wanted poster ay makukuha ang prioridad sa gate, at sa sandaling makuha mo ang wanted poster ay kinakailangan mong pumasok sa gate na ito di kalaunan. Subalit mayroong isang hindi nakasulat na tuntunin, na dapat hindi nila kunin ang isang wanted poster na tina-target na ng iba. At ang kanilang kinuha ngayon ay isa dito. Nang may bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan, pag-alit na nagsasabi kung ano ang kanilang ginagawa, na ipinagtaka naman ni Debo. Ito ay si Miner na may labis na panggagalaiting nagsasabi na itong wanted poster ay sa kanya. Subalit tinanong naman siya ni Elle kung bakit hindi niya ito kinuha, kaya sinagot ni Miner na dahil wala pa siyang pahintulot. Napasabi naman si Elle na hindi niya alam na kinakailangan pa ng ganoon, kaya napasabi naman si Miner na ito ay kanyang kinakailangan dahil siya ay nagtatrabaho sa kanilang captain na si Kyrene. Dagdag pa ni Miner habang itinataas ang kanyang daliri na hindi din naman nila ito magagamit. Ito ay dahil ang makakagamit lang ng mga wanted poster sa Nautilus ay mga pirata lamang. Habang makikita naman natin na pinipigilan ni Debo ang kanyang pagtawa, nasabi ni Miner na hindi nila pwedeng subukan ang mga gate na kanilang pag-aari dahil sila ay hindi mga pirata. Subalit hindi rin ito napigilan ni Debo di kalaunan kaya tumalsik ang mga laway sa kanyang bibig. Habang tumatawa naman si Debo ay napasabi siya na naiintindihan niya na ngayon ang ginagawa ng kanilang boss na si Elle. Habang si Miner naman ay labis na nainis at napasabi na ibalik nila ang wanted poster. May malaking ngiti namang napalingon si Debo sa kanya at napatanong kung bakit. At habang nakasandal si Debo sa balikat ni Elle, nasabi nito na hayaan niya silang magpakilala. Sila ay ang Iburo Pirates na ikinagagalak siyang makilala, kung saan habang hawak-hawak ni Iburo ang wanted poster ng kanyang dalawang kamay, makikita natin itong pinagpapawisan habang nagpapalabas ng pilit na pagtawa.